Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa aking channel. Ang channel na kung saan pwede kang matutong mag-wiring, troubleshooting sa makina. So sa araw na ito mga boss, may dinala rito Honda Wave 100. Ang issue ng motor ni boss, kumakalampag yung kanyang makina. Nung una, dinala daw niya ito sa shop. Ang issue, umuusok lamang. Dinala sa shop, nagpalit ng piston ring, valve seal, piston, tapos yung valve lock, durog daw. Sabi, durog daw, pinalitan. Nung pagkapalit, ilang araw lang, dinala na rito sa ating shop at ayaw niya na daw doon ibalik. Bakit kaya? Tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, dapat ibalik mo kasi siya yung gumawa niyan eh. Pero sabi niya nga, ayaw niya nang magtiwala. Ngayon, dinala niya rito upang ipagawa. Kasi nga, meron daw kakaibang sira yung kanyang motor mula nung kanyang pinagawa. So, itry nating taandarin. Umuusok siya mga boss, umuusok pa rin, kalampag yung makina. Okay, patay natin. So yan ang issue nung pinagawa niya, umuusok lamang, ayun lang yung sira. Ngayon bakit kaya nagkaganito? So tatanggalin ko yung flarings, aalamin natin kung yung anong ginawa nung unang shop dito. So shout out sa may-ari nito. Check na muna natin yung langis. Meron naman, okay naman. So yan ang una kong ginagawa mga padreng. Siyempre, check muna natin agad yung langis. Ngayon, para alam natin kung ano yung magiging sira. Kasi kung walang langis yan, talagang maraming madadamay dyan. Ngayon, nakita naman natin sa video, umuusok pa rin. Ngayon, ang sabi dun sa pinagpagawan, i-overall daw yung motor. So, kailangan daw palitan yung connecting rod. So, dapat, wag natin sabihin agad na yun ang papalitan. Napaka-importante na step by step. Alamin natin yung eksaktong sira, hindi yung baba agad. Walang alam yung customer na paggastos na palitan ng connecting rod, hindi naman pala yung sira. So ngayon, pag ganyan yung issue mga boss, may langis naman. So try natin tanggalin to. Dito muna tayo sa mga panlabas bago dun sa panloob. So try nating baklasin to. I-check natin yung kanyang timing chain. Kasi pinagmumulan din yan ng kalampag ng makina. Minsan pumapalo yung kadena, kala mo connecting rod na. So pag okay yung kadena, pupunta naman tayo sa magneto sa kabila, doon. Aalugin natin yun kung may problema nga yung mga bearing at yung kanyang sigunyal. So tanggalin muna natin to 10mm. Tanggalin natin. So napaka-importante mga padre na step by step talaga yung pagto-troubleshoot. So lipat tayo. So ito bagong palit ng piston ring, valve seal. So nung pagkagawa bakit daw makalampag na. So i-try natin, i-check natin yung kanyang timing chain. So ito, ilaw tayo, check natin. Ayan o, sobra sa luwag mga boss. Ayan o. Kuha tayo ng screw, flat screw. Pakita ko sa inyo. Ito, flat screw. Ayan, shout out sa may-ari nito.
So ito, try natin. Tingnan nyo, ayan o. So dapat ito yung higpit nya o. Ayan o. O. Ba? O. 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 Diba? Sa madaling salita mga boss, marahil ang issue nito dito sa kanyang timing chain, pero hindi natin pwedeng sabihin, teka lang, pero hindi natin pwedeng sabihin na sira yung timing chain kasi may adjuster po yan dito sa baba, dito sa ilalim may adjuster yan, ito 14mm. So tanggalin na muna natin yan, baka hindi lang tumutulak. So ayan, baklasin ko muna. So yung mga boss, natanggal na natin. So itong part na to, yung kanyang tensioner, okay naman. Ngayon ang gawin natin, ibalik na muna natin, try natin. Yan, try natin ibalik. Tapos, ang gawin natin mga boss, patayang screw. Teka, ito itong screw natin. Tusukin natin. Ito, tusukin natin. Ayan, nakatusok na. Teka lang. Ayusin ko lang. Magsapin lang ako sa paan ng basahan. O, tusukin natin. Ayan. Okay. Tapos tinulak ko ng paa. Ayan. Okay. So, i-try natin dito. Sagad muna natin. Sagad pa. Okay. Okay, yan. Yan, nakasagad na. Try natin dito. So, ibig sabihin, maluwag pa rin po yung kanyang timing chain. So, ngayon, bakit kaya maluwag pa rin? So, wag muna natin sabihin na timing chain yung sira. Gawin natin, tanggalin natin itong parting magneto niya. Check natin, baka mamaya yung timing guide pudpud na pala. So isa din dahilan po yan. So tanggalin ko na muna to 8mm. So hindi ko na papakita itong pagtanggal, hindi ko na, para medyo mabilis po yung ating tutorial. Tanggalin natin yan. So bago ko muna tanggalin to yung kanyang magneto, i-try ko muna uli dahil medyo mahirap pala itulak kanina. Ayan, gamitan ko ng paa. Ayan, yun, ginamitan ko ng paa. Ayan o, maigpit na siya mga boss. Diba, maigpit na siya. Sa pagkakataong yan mga boss, kumpirma naman natin na ang problema nito timing chain. Pero ano ba ang discarding malupitan dyan para pumedi pa, magkaigi pa itong ating timing chain? So may gagawin tayo dyan, abangan nyo. So ito yung kanyang spring mga boss. Ito yung tumutulak. Ngayon magre-remedyo tayo. Kumuha lang ako ng spring na maganda yung kanyang medyo matigas ng bagya. Kumpara natin dito, malambot
lambot ito. Ayan o, medyo maganda maglaro, may tension. Ngayon ang kaiba nila, medyo maliit lang tong isa pero medyo may tension siya. Ngayon ang gagawin ko lang, gagamit lang tayo ng washer dito kasi ito pag pinasok natin dito, ayan o, pumapasok siya sa loob. Mapapansin nyo, ayan o, meron siyang bulitas sa loob. Ngayon ang gagawin ko lang, maglalagay lang tayo ng washer dito para hindi pumasok yung spring. Siguro mga 2 washer. Try natin yung 2 washer, tapos kabit natin to, tapos lagay natin doon. So hindi ko na ipapakita, ikakabit ko muna. Bali ang gagawin ko lang, pinalitan ko lang ng medyo may tension o ayan, medyo matigas. Ito kasi malambot na, kasi yung kanyang kadena maluwag na talaga. Ngayon wala daw budget, kaya ginagawa natin ang paraan. So nagpalit tayo ng spring, so ikakasa ko na muna yan. So yung mga boss, pinalitan natin ng spring. Ayan o, sa tingin nyo okay na kaya to? So try natin paandarin, check natin kung may kalampag pa rin. So try natin. Kumakalampag pa rin o, kumakalampag. So pag ganyan ang issue, magbukas na tayo dito sa kanyang magneto. So yung mga boss, tinanggal ko na yung 8mm paikot dito sa kanyang magneto. So kanina maluwag yung timing chain, so rinidundo natin, kumakalampag pa rin. So yung una natin ginawa, nag-check na langis, chinek yung timing chain, maluwag. Ngayon ginawa natin ng paraan, pinaandar na, rinidundo natin, maingay pa rin. Ang third step natin dito sa may magneto. So ito yung kanyang magneto. Silipin na muna natin yung kanyang magneto. So okay naman yung kanyang stator. So isunod natin. So napansin ko, ayan o, nangagsiluwagan. Ayan o. So dapat hindi ito matatanggal. Ayan o, natanggal yung pinaka plate. So bakit natanggal? Ibig sabihin, grabe yung kanyang vibration ng makina. Ang sabi, papalitan ng connecting rod. So i-check natin yung kanyang magneto. Ayan, umaalog. So dalawa lang po yan. Pag umaalog na ganyan, posibleng maluwag itong kanyang tornilyo. Try natin galawin yung washer. So yung mga boss, tingnan nyo yung washer, maluwag. Ayan o, ibig sabihin maluwag yung kanyang tornilyo. Lugin natin. Ayan o, sobra sa luwag. Ngayon ang try natin, igpitan natin to. 17. Try natin igpitan to. So igpitan ko muna. So ayan, inigpitan natin. Try nating alugin yung washer ulit. So ayan, hindi na umaalog yung kanyang washer. Try nating alugin. So yung mga boss, hindi na umaalog yung kanyang magneto. Kanina umaalog siya, wala na palang washer. So i-try nga nating i-redundo. Paparedundo lang natin yung makina. Try natin redundo. Yun mga boss, tumahimik. So tumahimik ngayon. Nakita ko dahil sa lakas ng vibration ng magneto,
maluwag yung tornilyo, posibleng binuksan dito. Maluwag na pala, hindi nahigpitan. Kasi mga boss, ang ikot ng ating magneto ay paganyan. Sa madaling salita, abang umiikot, humihigpit naman yung kanyang tornilyo. Pero bakit natatanggal na? Posibleng ginalaw ito, hindi nahigpitan. Kasi habang umikot ng ganyan yan, umihigpit yung tornilyo kasi pasalubong yung higpit niyan. So hinigpitan natin, di na gumagalaw yung washer. So pinaridundo natin, tahimik na siya. Ngayon, kaya nangatanggal ito yung plate. So itratry natin paandarin. So takpan na muna natin to. So yung mga boss, tinanggal ko na yung plate. Bali yung plate na to, nasa likod niya yung magnet. Kasi pag di natin tinanggal to, pwedeng sumabit sa stator at mandamay pa ng ibang sira. So tinanggal ko na doon sa kanyang pinakamagneto. Kasi sasabit to eh. Tapos inayos na rin natin yung kanyang timing chain, sobrang luwag. Nagpalit lang tayo ng medyo matigas na spring. So itry natin. Ang sabi, connecting rod, overall daw siya. Pero nakita nga natin, nandito pala yung problema. So try natin i-start. Ayun o mga boss o. Quality mga boss. Pabirit natin. So yun o mga boss o. Diba? Patayin natin. So yung mga boss, nakita nyo naman kung paano natin binira yung ganitong issue ng motor. Huwag natin sasabihin na ibababa agad. So hindi ganun. Dapat step by step yung una kong ginawa. Nag-check ng langis. Siyempre kung walang langis, matik yan. Baba talaga. Dahil maraming masisira. Pangalawa natin chinek yung kanyang timing chain. Pumapagpag, sobra sa luwag. So ang ginawa natin, nagpalit lang tayo ng medyo may tension na spring. Pangalawa, hindi pa rin nawala nung nagpalit tayo dun sa kanyang tensioner. Binuksan natin yung magneto. Ang issue, maluwag yung magneto niya. Yung 17mm na tornilyo, malapit na makalas, yung washer gumagalaw. Ngayon sa sobrang lakas ng vibration, eto, lumuwag na. Tinanggal na natin to para di sumabit. So try natin ulit. Ayun o mga boss o. Quality mga boss. So shout out sa may-ari nito. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na bigyan ng like. Pwede rin pakishare, pakisubscribe at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.